thoughts, hearts are beating, nothing else matters when you are in this place to place with you, place to place. Tinatawag ko sa iyo, Pastor Alvin, with you. Here I stand in awe and wonder in the presence of my Lord, presence of my Lord. Everything will We are here again today, Lord God, as we are, Lord, undeserved of your feet, Lord God, but you draw us closer into the arms of love. And thank you, Lord, for bringing us here in this place, Lord, into your arms of love, oh God. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Lord. Because in this place, oh God, we see you face to face, Lord. We encounter you in this place, Lord. Thank you in your presence, oh God. Lord, here in this place, Lord. In your presence, there's comfort, Lord. In your presence, there's healing, Lord. In your presence, those who are weak, they become stronger and stronger, Lord God. Because in your presence, all in all, oh God. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord, sapagkat hindi ka tumingin sa pinag namin, kundi tumingin ka sa puso ng bawat isa, Lord. Hindi na sayang yung pagpunta namin dito, Lord. Sapagkat hindi ko na yung
pan na nagagaling Lord God, na puno ng mana from above, Lord Jesus. That's our expectation, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat na marami sa Lord. Sa kanyang mga trials ng bawat isa. We are here in this place to see you once again, to see you face to face, Lord, to see your glory, Lord God, to feel your mighty love, Lord, your unconditional love to each everyone, Panginoon. Hallelujah. Salamat po na marami. Salamat, Panginoon, sa nainit, napakainit na magtanggap mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Truly, oh God, we feel your mighty presence in this place. We feel the Holy Spirit is in this place. We feel your unconditional love in this place, Lord. Hallelujah, Lord. Once again, dalangin ko, Panginoon, dalangin namin, gamitin mo po ang Panginoon upang may bahagi ang bawat salita mo sa iyong mga lingkod, Lord. Ikaw yung magsalita, hindi ako, Lord God. In my own ability, I can do nothing, Lord. Pero kung ikaw ay nandyan, Lord, surely, the word that come out in my mouth will be the blessing to each other. Hallelujah. Salamat po ng maraming, Lord God. Abutin mo po ang bawat isa mga mga nasa online, Lord. Use your mighty word to be a blessing in your life. Salamat ng marami in Jesus' mighty name we pray. And everybody say amen. Amen. Hallelujah. God bless everyone. Amen. Kumusta na po kayo mga kapatid? Kumusta na ang mga lingkod ng Diyos? Amen. So, binabati ko po ang bawat isa, ganon din yung mga nasa online natin mga kapatid. God bless po kay Amen. Ninang Banji, nandun po sila nanonood po sila online sa aking ina. God bless po, Mama Miriam Pasqua. Siya po ay nanonood mga kapatid. Kay Nanay Evelyn, amen. Bless po kay Tita Ruby, amen. Tunay nga na hindi hadlang yung distance para tayo ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Kay Sister Alicia, God bless you, Sister. Kay Madam Imelda Lorenzo, mga kapatid. Kay Auntie Agos, God bless po, Auntie. So, amen. Amen. Kumusta na po yung mga anak ng Diyos na dumadaan sa maraming pagsubok? Amen. Okay lang po ba kayo mga kapatid? Amen. Amen. Alam nyo, sabi nga, blessed are those people who are endured in the midst of trials. Amen. So, pinagpala tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, here's another storm. Kung yung mga nakaraang mga topic natin mga kapatid, it's all about trials. And here's another topic, it's about trials again. Mm-hmm. Amen. But in a different form. Mm-hmm. Ang title natin mga kapatid is The Storm and the Shipwreck. Ang bagyo at ang pagkawasak. Sino po yung nakakilala kay Apostle Paul? Si Amen. Apostle Paul, dumating po siya sa time na siya ay inuusig Mm-hmm. sapagkat ipinangangaral niya mga kapatid ang resurrection ng ating Panginoon. Amen. So, nasaksihan kasi nila yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. And then, pinapangaral ngayon ni Paul. So, dumating sa buhay si Paul na siya ngayon ay inuusig. Inuli siya mga kapatid ng muli.
Ngayon, napunta siya sa kulungan. And then, after ng trials sa 2 taon, mga kapatid, ay walang nangyari. Kaya sabi niya, ako ay Roman citizen, kaya gusto ko doon na lang ako sa Romano i-trial, mga kapatid. So, napagbigyan siya sa kanyang kahilingan. But, before siya makarating doon, mga kapatid, may mga pangyayari sa buhay niya. Amen. Before that, mga kapatid, I would like to encourage everyone in the book of Psalm 91, 14 to 15, sabi niya, because you love me, I will rescue you. Uncle Randy. Because you love the Lord, God will rescue you. Brother Romulo, because you love the Lord, He will rescue you. Young people, because you love the Lord will rescue you. Gusto niyo ba? Amen. Mahal niyo ba ang Diyos? Amen. The Lord will rescue you. I will protect you because you know my name, sabi ng ating Panginoon. When you call to me, sabi niya, kung kayo daw ay tatawag, kung tayo ay tatawag, kanino? Sa ating Panginoon, sabi ng Diyos, I will answer you. And I will be with you when you are in trouble. I will save you and honor you. Thank you, Lord. Dapat sapagkat when you are in trouble, the Lord will rescue you. The Lord is with you. Amen. Hindi ka iniwan ng ating Panginoon. Even in the midst of trouble. Amen. Are you not happy, mga kapatid, na narinig niyo yung mga talatang yan? Na narinig ninyo yung mga salitang yan from the Lord itself? That's not from me. That is from the Lord because the Bible says. Yes. All what the Bible says is from the Lord. Amen. Amen. So, sabi ng Diyos, I will answer you when you call me. Sometimes, kung manotice mo yung cellphone mo, there are calls na hindi mo nasasagot. Yes. At meron ding mga tinatawagan ka na hindi rin nila sinasagot. Sinong naka-experience po niya sa inyo? Anytime. So, tayong lahat naka-experience niya ng ganyan sa mga adult, mga young people. Di po ba? Yes. And pag hindi po sinagot yung tawag mo, ano yung nararamdaman mo? Feeling mo nireject ka. Yeah. Feeling mo hindi pinansin yung tawag mo. Ganon din yung feeling nila kapag ikaw ay tumatawag sa kanila. Na hindi rin nila nasagot yung tawag mo. But you don't know the situation is, mga kapatid. So, but when you call unto the Lord, one thing for sure, He will answer you. Praise be to God. Sapagkat every time na tayo ay tatawag sa Diyos, yung Diyos laging sumasagot. Wala siyang excuses. Sometimes, meron akong in my work experience is this. Kailangan ko yung collector ko. Kailangan ko siyang reach out. Kailangan ko siyang matawagan. Pero hindi ko matawagan the whole day. Yung pala nalubat, mga kapatid. Lubat pala yung kanyang cellphone. So, ang tao, merong mga excuses. Anybody na pwede mong tawagan, ay merong magiging rason yan. But the Lord, hindi niya sasabihin, ay, sorry, hindi ko narinig. Ay, sorry, I'm busy kasi kausap kasi ganito. I'm sorry, wala akong signal doon sa kinalalagyan ko that time. No. Guys, I'm telling you this. Listen to this. The Lord is always available. Amen. Ha? Salamat sa Diyos sapagkat siya ay laging available. Amen. Diba? Pag tinawag ka, the number you have dials is not available. At pag tumawag, cannot reach. So marami siyang mga dahilan, di ba? So, pag tayo tumawag sa Diyos, in just a single second, mga kapatid, Wherever you are. wherever you are, whatever you do, in any time, 24 hours a day, Whatever your situation. 7 times a week, 365 days. Amen. Nandyan palagi yung kasagutan ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, balik tayo kay Paul, mga kapatid.
Noong sila Paul ay naglalayag sapagkat si Paul ay nag-request na doon na lang sa Roma siya litisin, mga kapatid. Noong sila ay naglalayag, kung sino ay nakakaalam sa inyo ng story na yan, in the book of Acts, chapter 27, medyo mahaba kasi, 42 verses. So, pinik ko lang doon, in some verses, na nakita ko mga kapatid, in my heart, God place in my heart, na siya yung ating pagbulay-bulayan. Amen. So, the scenario is this. Noong si Paul, mga kapatid, ay naglayag sila, sumakay sila ng barko pupunta sa Roma, meron pong nangyari. Pero before that, meron pang mga nangyayari, mga kapatid. Before yung tragedy, before yung paglubog ng barko, ay meron pang mga nangyari. Sa mga may Bible, open your Bible in the book of Acts chapter 27 verses 9 to 11. Amen. Sabi dito ni Paul, much time had been lost, and sailing had already become dangerous, because by now, it was after the Day of Atonement. So Paul warned them, men, sabi ni Paul, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo and to our own lives. But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and of the owner of the ship. Sabi nga sa Tagalog, mahabang panahon na kami naglalakbay, sabi ni Paul. Mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno. Kaya pinayuhan sila ni Pablo, sabi niya, mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at mapipinsala ang mga kargamento at ang barko at mapanganib pati ang buhay natin. Ngunit higit sa pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari ng at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. Sabi ni Pablo, mga kapatid, mapanganib na yung maglayag, sabi ni Pablo. Si Pablo, ang trabaho kasi niya ay tent maker. Magawa po siya ng tent. So, maaaring sabi ng kapitan, na may-ari ng barko, anong alam mo sa mga navigational? Anong alam mo dyan? Sa mga seaman, di ba? So, maaaring sila yung nakakaalam. So, sila yung sumunod ng sundalo. Hindi nila na-notice, mga kapatid, si Pablo is a servant of the Lord. Amen. Kahit gaano makatalino, kung ang Lord nag-instruct sa kanya, mas magaling yung instruction from the Lord. So, nagdepende sila, mga kapatid, doon sa kanilang mga kaalaman. Yun yung sinunod nila. But, si Pablo, sabi niya, wala naman siyang magagawa. So, sa madaling salita, nagpatuloy po sila sa paglalakbay. Minsan, in our life, mga kapatid, sinasabihan na tayo. There is warning na, mga kapatid, huwag siya. Huwag siya yung piliin mo kasi hindi siya yung nararapat para sa iyo. Pero ikaw naman, pinilit ko pa rin, hindi. Mahal ko eh. Basta, siya na yun. Guwapo eh. Maganda eh. Siya na yun. Alam niyo, mga kapatid, tingnan nyo, yes, it's okay to choose. But the right is asked from the Lord first. Yes. Kung yung selection mo ba ay tama. Just consult the Lord. Consult mo sa ating Panginoon. Mga kapatid, huwag kang magdepende sa iyong sarili. Amen po ba? Amen. Thank you, Lord. So, si Paul nagbabala. That is in the verse 9 to 11, mga kapatid. Nag-warning siya. So, anong ginawa ng kapitan? Nagpatuloy sila. Anong ginawa ng may-ari ng barko? Sige, diretso nyo. Kung bahala. Alam namin yung sitwasyon. Sabi ng may-ari ng barko, marahil, mga kapatid. Hindi nila sinunod yung payo ni Paul. Anong alam nito? Tent maker. Kapitan ito, expert ito. Alam niya ito yung kung anong mga nangyayari dyan sa dagat, mga kapatid. Balik sila. Yes.
And then, the continuity, mga kapatid, ng paglalakbay nila. So ano kaya yung nangyari sa kanila? Ano kaya yung mangyayari into our wrong decision in life? For sure, hindi magiging maayos. Minsan may mga negosyo tayo na yun yung choices natin, pero hindi pala yun yung dapat. Dahil hindi na tayo nag-consult, nagtiwala na tayo sa ating mga sarili. May mga choices tayo na hindi pala yun yung mga kinakailangan. Amen. In 21:25, sabi niya, after a day is gone, a long time without food. Amen. So dito na mga kapatid, nagkaroon na ng problema. Paul stood up before them and said, "Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourself this damage and loss. But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost, only the ship will destroy. Last night, an angel of God, to whom I belong and whom I serve, stood beside me, and said, 'Do not be afraid, Paul. You must stand the trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. So keep up your courage then, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me." In Tagalog, dahil matagal nang hindi kumakain ng mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsabi, "Mga kasama, kung makinig lamang kayo sa akin, di sana tayo umalis sa Creta. Hindi sana natin inabot ang ganitong pinsala. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lang, mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, "Huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa empero. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya tibayan mo ang iyong loob, mga kasamang nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ng iyon na sinabi niya sa akin. Kaya lamang napadpad tayo sa isang pulo." Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. Let's pray to God, mga kapatid. Lord Jesus, salamat Lord sa bawat salita mo. We pray, Lord, na tulungan mo po kami na himayin ito, Panginoon, upang maging blessing ito sa bawat isa, Lord. Lord, we need your power, we need your wisdom, Lord, to come in this place, Panginoon. Use me, Lord. Hindi ko ito magagawa kung walang tulong, Panginoon. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, mga kapatid, there are times in our life na ipinagpipilitan natin yung inaakala natin na tama na. But kailangan natin, mga kapatid, i-consult sa ating Panginoon. Hindi pwede na nakita mo okay na. Hindi pwede na sinubukan mo ayos pang matagalan na. Kailangan i-consult mo pa rin sa ating Panginoon. You are not assured in the future, mga kapatid. Dahil hindi mo nakikita ang future. Only God sees the future. Just like you are in traveling, only God sees the end of the road, mga kapatid. Hindi mo nakikita yung dulo ng daan na yan, Brother Romulo. Baka palabas na ng Santa Fe yan. Hindi mo alam na nalampasan mo na pala. Dahil hindi mo naman nakikita yung buong mapa dahil you are present only in your location. Hindi mo nakikita ahead from you, mga kapatid. Kaya nga, may mga na-aksidente sapagkat hindi nila alam na meron palang endanger doon, mga kapatid. So, si Pablo, mga kapatid, although nagsabi na siya, mga kapatid, na yung barko ay lulubog, nagsabi na siya na hindi magandang maglayak, but still, have you not noticed, si Pablo sumakay pa rin? Sino ang pupunta sa pier sa atin, mga kapatid?
na pag sinabi ng isang kapitan doon, ang barkong ito ay lulubog. Pagdating sa kalagitnaan, sasakay ka pa ba? Pag sinabi ng isang piloto na ang eroplanong ito ay babagsak, sasakay ka pa ba? Hindi na. Pag sinabi ng bus driver nito, sige, sakay ka, ibabanggo ko ito, sasakay ka pa ba? Dahil meron ka ng knowledge in your mind na merong disaster, na merong problema, na merong mawawasak pagdating doon sa kalagitnaan, or even along the way, mga kapatid, for sure, hindi ka nasasakay. But si Pablo, mga kapatid, still, sumakay pa rin siya. Ano kaya yung meron kay Pablo na bakit kahit merong panganib ay sumakay pa rin siya? Pero ano iniisip ni Pablo, mga kapatid? Si Pablo lang yung ganun mag-isip. Pag ikaw sermon, sasabihin, sige, sakay ka dyan sa van na yan, puting van yan, delikado yan, mababangga yan. Hindi ka nasasakay for sure. But si Pablo, mga kapatid, sumakay pa rin. May purpose, may layunin ng Panginoon. Amen. So nagpatuloy pa rin. Minsan, may mga negosyo na, sige, okay, diretso pa rin. Kailangan mo na palang ihinto. Sino na dito yung nakaranas ng storm in life? Sabi dito, mga kapatid, ang storm, it will delay your journey. Minsan, nadidelay yung ating mga lakad, yung ating mga plano. Dahil may bagyo, nantala, mga kapatid, hindi nagpatuloy. So, that's the storm in life. But sabi the shipwreck, it will stop your journey. Yung pagkawasak ng bangka, ng barko na sinasakyan nila, mga kapatid, ay maaari nilang ikamatay lahat. Yes or no? Yes, mga kapatid. Kahit gaano ka kagaling lumangoy, kung dagat yung pinag-uusapan, ay mahirap lumangoy, Brother Romero. Makakaya mo bang 1 hour na lumalangoy? Diba? Hindi. Ilang minuto nga lang, pagod na tayo. So, hindi natin kakayanin. Shipwreck will force you to start over and over. Alam nyo, nakita nyo yung difference? Another example. Sa isang relationship, storm is pag nag-aaway kayo, pag meron kayong problema, that's the storm. Shipwreck is kapag ka naghiwalay na kayo. Gets? So, yung storm, pag nag-aaway kayo, so, Lord, bakit dinaan mo ako sa ganitong klase ng pagsubok? Bakit dumadaan kami? And yung shipwreck, mga kapatid, ay totally wala na kayo. Naghiwalay na kayo. So, separation na, tapos na. So, I hope na nagigets nyo yung point between the storm and the shipwreck. Ganon din sa negosyo. Yung pagka yung negosyo ay nalugi na, nagsara na, that's the shipwreck, and you can start all over again. Maghanap ka ulit ng another na business. And the storm is habang nilalaban mo pa lang, nilalaban mo. Some of us naka-experience na ng storm. Marami sa atin. But the shipwreck, I don't think so. Kung lahat tayo naka-experience na. Ako, naka-experience na yun ko. Brother Bear, naka-experience na si Brother Bear. May mga negosyo kami before na ngayon ay wala na. Na ngayon ay nakalimutan na namin at minsan nga, hindi na namin lubos naisip kung babalik kami sa ganon. Ako, personal, kung kaya ko ba bang yung mga ganong klase ng trabaho. So, dati, when the storm comes, mga kapatid, yung bill comes. When the storm comes, ang daming dumarating na bagyo doon sa isang negosyo. But, mga kapatid, alam nyo, nilaban namin yung negosyo. Buti na lang, yung girlfriend ko noon. Girlfriend ko pa lang. Kasama kong lumalaban, mga kapatid. At ngayon, asawa ko na. So, kasama ko pa rin yung lumalaban, mga kapatid. So, alam nyo noon, nung panahon na kami ay nag-negosyo, computer shop na maliit. So, bankrupt na yun, Brother Romulo. Walang income talaga, as in, wala. So, ang ginawa ko, nagtrabaho ako para meron akong pang-renta, pang-bayad ng kuryente.
pangbayad ng mga bills, kung ano-ano pa, internet, etc. Para lang makasurvive. Para lang makasurvive. So nagtrabaho ko sa Kalasyaw pa mga kapatid. Noong kami ay binabagyo. So, nung dumating na yung plan na nawasak na talaga, wala na kami magagawa. Yung aircon, hinila na ni Adesa. Yung mga computer na 10, isa na lang, server na lang yung natira. Hinila na lang pinaglabasan ko ng computer. Kinuha na rin nila. So ano pang gagawin ko? Table na lang. Pwede naman mag-computer doon sa table ng computer. So wala na. No choice na. Give up. So that's the shipwreck, mga kapatid. I hope na nagigets nyo yung point ko kasi you can now start all over again. Sometimes in your life, mga kapatid, hindi tatanggalin ng Diyos Yes. kung hindi mo kailangan in the next future. In the next day of your life. Hindi niya tatanggalin yan kung alam ng Diyos na kailangan mo pa bukas. Yes. Pero dahil alam ng Diyos na hindi mo na yan kakailanganin, tatanggalin na ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, noong panahon na yung server na lang yung natira doon, wala na akong magagawa. Sabi ko doon sa may-ari ng store, sa inyo na po yung para ma-fix na yung utang namin sa renta. But before that, nag-print ako ng napakaraming resume. At naglibot ako dito sa Ordaneta, nagpasa po ako ng mga resume ko. And God bring me in Rusi. Diba? So ito na ngayon. So kung hindi yun nawala sa akin, hindi ako nadala dito sa aking current situation. Sa aking current na trabaho. So thank you Lord. Dahil even na dumaan kami sa ganong klase ng pagsubok, pinaglalaban namin ng pinaglalaban, yung pala sabi ng Lord, bitawan mo na. Dahil meron akong plano sa yung mas maganda. Meron kang papasok ang iba, hindi na ikaw yung maghihirap pa na maghanap ng pambabayad mo ng kung ano-ano. So yun mga kapatid, nung nabitawan namin yan, here comes another job. And thank you Lord. So ganoon din sa buhay natin mga kapatid. Sometimes kailangan natin bitawan yung pinapabitawan sa atin ng ating Panginoon. So huwag mong yakapin ng yakapin, alam mong palubog ka na ng palubog. Yes, the business will going down. Yes, yung health mo babagsak. Yes, yung relationship, yung friendship, babagsak, minsan mawasak mga kapatid. But pag umayag na even your relationship with the Lord ay kasamang lulubog. Amen. So lumubog yung barko, but hindi yung faith ni Pablo. Lumubog na lahat sa buhay mo, huwag lang yung pananampalataya sa Diyos. Amen. Dahil yan yung pinakakailangan natin. Amen. So, dito mga kapatid, napakaganda yung sinabi ni Pablo. Kita niyo yung naka-red dyan? Malabo. Malabo. Sorry. Okay. So ito, sabi niya sa naka-red dyan mga kapatid, sa 22. Ito ngayon, ang payo ko. Ito ngayon yung payo ni Pablo. Eh, hindi kayo sumunod sa sinabi ko nung nauna. Eh, kung hindi sana tayo, sinunod niyo ako noon, hindi na tayo nandito ngayon sa ganitong klase ng sitwasyon. So, ito ngayon, ang payo ko, sabi ni Pablo. Lakasan ninyo ang inyong loob. Amen. Amen. Sa mga tao na nakaka-experience ng storm, ng shipwreck sa buhay niya, ito yung payo natin. Ito yung payo ng ating Panginoon sa atin. Ito yung payo ng ating Panginoon sa iyo, kapatid, kaya ikaw ay nandito. Hindi nagkataon na ikaw ngayon ay nandito, Brother Romulo, dahil ang Diyos ay may gustong sabihin sa iyo. Sabi niya, ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang mamamatay, sabi ni Pablo sa kanilang lahat, mga kapatid. There are 276 persons in that ship, mga kapatid, kung di ako nagkakamali. Isa man sa inyo, ni isa man, sabi ni
Pablo, walang mamamatay. Only the ship will be destroyed. Amen. Imagine mo, nandun ka sa dagat, tapos ma-destroy yung ship. Tapos sinabihan ka na walang mamamatay. How could you survive? Ano ka nakakapag-survive? Pero dahil pinanghahawakan ni Pablo, yung sinabi sa kanya ng anghel, mga kapatid, doon siya nagtiwala. Anong sinabi ng anghel kay Pablo? Last night, sabi ni Pablo, an angel of God to whom I belong and to whom I serve stood beside me and said, do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar. So kung yung plano ng Diyos si Paul makakarating doon kay Caesar, kahit anong bagyo, malalampasan niya. Kung yung plano ng Diyos, Brother Romulo, makikita mo pa yung apo mo sa tuhod, kahit anong sakit yung dumating sa iyo, malalampasan mo. Kung ang plano ng Diyos sa atin ay mabubuhay tayo ng ilang taon-taon pa, kahit anong mangyari, mga kapatid. Dahil doon tayo nagtitiwala sa plano ng Diyos. Amen. Hindi doon sa plano ng tao. Hindi doon sa sariling kakayahan ng tao. Because we fully depend on what God's plan in our life. Amen. Amen. Thank you, Lord. Alam niyo, mga kapatid, yung mga tripulante, yung mga seaman, yung mga kapitan, ay nauna pa nga silang gusto nang tumakas doon sa barko, fearing that we would be dashed against the rock. They dropped 4 anchors from the stern and prayed for daylight in an attempt to escape from the ship. The sailors let the lifeboat down into the sea, pretending they were going to lower some anchors from the boat. Then Paul said to the centurion and the soldiers, unless this man stay with the ship, you cannot be saved. The soldiers cut the ropes and that held the lifeboat and left it drift away. So, mga kapatid, nung sila, yung sasakyan sa nila na paalis, ay hindi pinahintulutan, mga kapatid. Pinutol na nila yung tali. Dahil itong mga sailors na to, gusto na nilang tumakas. I-abandon the ship. Yes, i-abandon ship na. I-abandon na nila. Iiwan na nila yung kanilang barko, mga kapatid. But, if you go back, trace back, sinabi na nga sila ni Pablo before. But, mayabang sila, mga kapatid. So, ngayon, sila pa yun yung nauna na tumatakas. So, minsan, kailangan talaga natin makinig sa atin. Amen. Do not depend on your own ability. Do not depend on your own strength. Do not depend on your own intelligence. Let us depend on what God said in our life. Amen. Amen. Nothing to worry, He will rescue you. And my birthday is near. He will protect you. And when you call me, I will answer you. Amen. Praise be to the Lord. Salamat sa Diyos. At meron sa mga ganyan na mga salita. At nare-remind sa atin, mga kapatid. Na i-impart sa atin, mga kapatid. So that when we face trials, we have words of encouragement from the Lord. Na hindi yung, meron kang pagsubok. Kaya yung dapat mo gawin. Kailangan ko ng pera. Para, alam nyo, ang tao, paano mag-produce ng pera instant? Sabi nga, kapit sa Patalim. patalim. Ay, bahala na dyan. Ito na yung tanging paraan. Hindi mo na inano kung ano yung paraan ng Diyos.
Susugat. Oh. Paano ba magkaroon ng pera mas mabilis? Kailangan maging gob ako. Sabi ni Gob. Kailangan maging mayor ako. Mga ganun ba? May mga madalas kasi sa ating estado, lalo na dito sa ating bansa, ganon yung mindset ng tao minsan. Mas mabilis yung pera when you are belong in politics. Hindi na lahat mga kapatid. Kasi may mga naglilingkod naman dyan, nalingkod talaga. But, meron din kasi na kaya siya pumunta dyan sa kinakalagyan niya para makagain ng pera instantly, mas mabilis. So, yung iba naman, kaya ako ng loto. O kasakaling manalo ako, mayroon na akong baka bilhin na ako ng kung ano man yung gusto ko. May stand, pastor. May scatter. Mobile lang. Yes. Guys, huwag kayong maglaro ng online gamings. Babagsak ka yan. Lulubog ka dyan. Hindi ka iaaon yan sa hirap. Mas lalo ka lang yan ilulog mo. Magdepende tayo sa kung ano yung kaparaanan ng ating Panginoon. Amen. Dahil napakarami naman mga kapatid, yung mga remedies, yung mga way ng ating Panginoon Amen. na mas maganda. Iba yung way natin na hindi maganda, at iba rin yung way ng ating Panginoon na napakaganda. Ang Lord nagplano sa buhay natin not to prosper you, not to harm you. Ganon yung plano ng ating Panginoon sa ating mga kapatid. Amen. 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 So, I wanna end in this story. Merong isang tao na bumili ng parrot. Pumunta siya sa store ng mga ibon at bumili siya ng parrot. And then yung selection niya doon sa nabili niyang parrot ng kapatid is yung parrot nagsasalita. Oh, wow, ito yung gusto ko dahil ito nagsasalita, sabi niya sa parrot. So, binili niya mga kapatid, binili niya. Pagdating niya ng bahay nila, yung parrot, parang napansin niya matanda. Siguro hindi lang siya nasanay sa surroundings, baka nanibago. So hindi niya hindi. Hanggang sa isang araw, dalawang araw na kalipas, bakit niya? Hindi siya nagsasalita. Bumalik siya doon sa pinagbilhan niya. Pag balik niya sa pinagbilhan niya, siyempre sinabi niya yung problema niya doon sa parrot na nabili niya. Sabi niya, yung parrot na nabili ko, ay hindi nagsasalita. Pero dito, nagsasalita pa naman. Then nag-advise yung pinagbilhan niya na, meron po bang hagdan yung bahay niya? Sabi niya, wala eh. Lagyan niyo po ng hagdan kasi mahilig po yan. O sige, binilan niya. Then umuwi siya, then observe niya, hindi pa rin nagsasalita. Bumalik ulit siya sa pinagbilhan niya. Sabi niya, meron po bang, huli ko na rin yung magtinda. Bakit kaya hindi nagsasalita? Meron po bang laruan yung parrot ninyo doon? Wala eh. Bilhan niyo po. Binilhan na naman niya mga kapatid. In-observe niya, hindi po rin nagsasalita. Ano ba naman ito? Sayang yung pan kasi gusto ko nagsasalita yung parrot ko. Tapos ngayon, pag tinignan ko ang tamlay niya, ang lungkot niya. So, pumunta siya doon sa pinagbilhan niya ulit, bumalik siya. Sabi niya, ay, hindi ko na po alam, pero nagawa naman ako natin yung mga dapat natin gawin para yung parrot na nabili ninyo is magbalik sa dati niya, sabi niya. Then wala na rin, hindi naman niya maibalik mga kapatid. Then umuwi siya. Then one day, nagulat siya, nasalita yung parrot niya. Alam na yung sinabi ng parrot niya, nung nagsalita yung parrot niya, namatay na din. Namatay na. Then sabi niya doon sa pinagbilan niya, yung parrot ko, sabi niya, nagsalita na, bakit ko kayo malungkot? Sabi nung nagbenta. Kasi nung nagsalita na, di ba yan may gusto niya? Oo. Bakit ko kayo malungkot? Kasi sabi ng parrot, gutom na ako. Mga kapatid, hindi niya nagagawa yung pinaka-main na dapat niyang gawin. Tayo minsan hindi natin nagagawa yung pinaka-dapat natin gawin, especially sa paglilingkod sa ating Panginoon. Meron tayo
tayong dapat gawin, mga kapatid. Mga kapatid, kailangan niyang pakainin yun, mga kapatid. Hindi lang laro-laro yun, hindi lang laruan, hindi lang yung surroundings niya yung kailangan mong i-improve. Dahil meron siyang pinakakailangan talaga. Yun ay yung kanyang pagkain. Yun din yung sa atin, mga kapatid, the lesson is, we are here hindi lang para magpakita to each everyone. Kundi meron tayong pinaka-main purpose, kailangan natin kumain ng salita ng ating Panginoon. Hindi tayo naparito para lang magluto o para lang magipagkamayan, maglinis. Yes, that's a part of the ministry. Pero kailangan natin kumain ng salita ng ating Panginoon. Kailangan yun yung kailangan niyang gawin sa kanyang parot, mga kapatid. Nakalimutan niya yung main purpose o pinaka dapat niyang gawin para yung parot na yan ay mabuhay. Para yung parot na yan ay sumigla. Tayo, mga kapatid, minsan nangihina tayo, matamlay tayo. Meron tayong gagawin para paglabas natin in that door, masigla tayo. Amen. Malakas tayo. Na-renew tayo, mga kapatid. Dahil kumain tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen. God bless everyone. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa reminders niya, mga kapatid. Tunay nga na pag yung Panginoon ang ako, gagawin niya. Sabi ko nga nung last Sunday, sometimes meron tayong mga pangako na hindi natin nagagawa. But yung Lord, pag nangako, 101% ginagawa niya, mga kapatid. Amen. Tinatawalan ko na si Brother Billy. Tubay na natulungan. Amen. God bless po kayo, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Pastor, sa napagandang message. Additional info lang, alam niyo about those storm, ano ang pinakailan ng storm, shipwreck, sabi nga dito, in life, a storm represent a turbulent period of adversity and testing. So, ang shipwreck is symbolize the total destruction of your current path, plans, or identity. Hindi ako nagsabi nito. Sabi ko ni Google. So, meaning, while storm teach you resilience and trust, shipwrecks take away everything you rely on so you can rebuild on truer foundation. So, kaya sa buhay natin, pag may pagsubok tayong pinagdadaanan, huwag nating antayin na dumating sa buhay natin na mawala lahat bago natin ma-realize na mangyari yun. Yung kinakatakutan natin. Dahil sa katigasan ng ulo natin, minsan ayaw natin makinig sa advices ng mga kaibigan, ng magulang, ng asawa, pastor. So, ginawa natin yung alam natin tama. So, ang Diyos ay gumagawa ng paraan. Mahal tayo Diyos. Kasi meron tayong free will. Free will, so ito yung pinili mo. Hindi mo pinili yung advice ni pastor. Kung pinili mo yung alam mong tama. Pero, kahayaan ka lang Diyos na gawin yan. Pero, alam mo yan, minsan mawawala yung mga kaibigan, ang mahal mo sa buhay. Mawawala yung mga anak buhay mo. And everything, doon mo ma-realize na tama pala. Sana sinunod ko na lang. So, yun ang pinakaiba. Yes, sa personal natin, storm ay dumating ng problema. Pero yung shipwreck na dumaan sa buhay natin, yan yung pinakaiba. So, kapag tayo nagpapatuloy sa path na alam natin yun ang tama, hindi pala yun ang gustong mangyaring gawin ng ating Panginoon, so magkakaroon talaga ng distraction sa buhay natin. Pero, gano'n talaga. So, ang Diyos ay mahal pa rin tayo. Hallelujah. So, yun lang mga kapatid. So, sana marami tayong matutunan sa message Pastor. Amen. Tatawagan ko na si
Sister Keisha, habang ibigay natin ng tithes and offering. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. How we can be with you. Hallelujah.
Praise you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. I live to
Lahat po ng estudyante na hallelujah. Thank you, Lord. Just stand up here. Amen. And God put in my heart that we might pray, all of you, Amen. sapagkat pasukan na naman. Amen. Let us ask God that God will guide you. God will provide everything that you need. Amen. Even sometimes yung mata ng ating mga parents ay wala sa atin. But the eyes of the Lord is always with you. God sees you. God guides you. God provide everything you need. Amen. Hallelujah. Lord Jesus, thank you so much, Lord, sa isang napakagandang pagkakataon, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa mga estudyante nito, Lord. Na kung saan, Panginoon, lahat sila ay aming pinalalapit sa iyo, Lord God. Dalangin namin, Lord, ang iyong protection sa bawat isa sa kanila. Dalangin namin, Lord, ang iyong provided way ay sumagana sa kanila, Panginoon. Ilayo mo po sila in any danger, O God, sa kanilang mga schools, Lord. Dalangin namin, patuloy ikaw yung mag-guide sa kanila, Panginoon. Pangunahan mo po sila sa kanilang mga decision making, sa kanilang mga another stage in their life, Lord, this school year. Lord, we pray na i-provide mo anuman pangangailangan ng bawat isa. Panginoon, alam mo kung ano yung kalagayan ng bulsa namin, Panginoon. Kaya kami ay lumalapit sa iyo, Lord. Ikinukomit namin sa iyo ang bawat materials, ang bawat school supplies na kailangan nila, Panginoon. I-provide mo po ito, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalakasan, Lord, sa kanilang schools, upang sa ganoon ay muli mapagtagumpayan nila sa school year, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon, sapagkat laging nandyan ang iyong provided way. Laging nandyan ang iyong pag-iingat sa bawat isa. Laging nandyan ang iyong mga mata, Panginoon, na tumitingin sa buhay ng bawat isa. Lord, maging ang mga young people ng church na ito na wala dito, Panginoon, presently. We pray also, Lord, na provide mo rin yung kanilang mga pangangailangan, Lord. Protect them mightily, Lord God. Lukuban mo po sila ng iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, may mga makakasalumuha sila na hindi maganda, but salamat sapagkat ang iyong protection, ang iyong pangako sa kanila ay laging nandyan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat sa mga kabataan ito, Lord God. Patuloy pagpalain mo po silang lahat, Lord Jesus. Gamitin sa iyong basan, Lord. Salamat, Lord. Salamat, we acknowledge your presence, Lord God. Salamat sa mga buhay ng bawat narito, Lord God. Sa kanilang sakripisyo, Lord, kung saan sila ay pumarito, Lord, despite sa napakaraming dapat nilang gawin, Lord God. Sa kanya-kanya nilang mga tahanan, but still, naparito po sila. Salamat, Lord, sa mga kapatiran namin, Panginoon, online, malayo, hindi nakadalaw, Lord God. We pray also for them, Lord. Bless them. Buti mo po sila na iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Sabi mo, there is power in the prayer of your saints, Lord. There is power in the prayer of your children, O God. That's why, Lord, we decree and pronounce, O God, that your mighty protection be upon each and every one, Lord God. Salamat po ng marami. Pagpalain mo po ang pagkain namin, physical. I-bless mo ito gamitin para sa ikalulusog ng bawat isa, Lord. Salamat naman sa pagkain spiritual, Lord. Truly, the message from you is a fresh manna from above. It reminds us a lot, O God, that we might be strong always, even in the midst of trials, Lord.